Sneakerheads. Yan ang tawag sa mga nahuhumaling sa sneakers o rubber shoes. At may sarili pala silang mundo. Kung saan ang isa sa kanila mula 2,000 pesos nakapagpatayo na ng malaking tindahan ng sneakers. Ang townhouse ni Abraham parang bodega ng mga sapatos mula sa kanilang receiving area. This is the receiving area po. Roughly 130 pairs. Sala. This is the living room. Sa baba ng TV sa sala, nakabox lang siya. Hanggang sa kanyang master's bedroom. And these are Travis Scott's. Wala na nga halos magalawan sa kanilang bahay. Sa tambak-tambak ditong mga sapatos na halos lahat nakakahon pa at hindi pa raw nasusuot. Siguro 99% po dito brand new. Ang lahat ng ito, kanyang koleksyon. Meron sa dingding at isinilid sa transparent shoebox. Naka-aircon pa para hindi raw agad maluma. Kapag prenesyuhan daw ang halos 200 pares niyang sapatos, pwedeng makabili ng bahay. Rough estimate lang po, 1.5 to 2 million. Rough estimate. Ang itinuturing niyang prized possession, ang rubber shoes o sneakers na ito na ang presyo nasa ₱250,000. Dati sinasabi ko, never kong bibiling yan sa sobrang mahal niyan. Ngayon nasa pa ako na sobrang tuwan-tuwa po ako. Pinaghirapan mo naman yung pera, enjoy mo lang. Kaya naman, ingat na ingat siya sa paggamit ng mga ito. Pag uwi ko ng bahay, pinupunasan ko po. Ordinary wipes na lang. Pag may time talaga, dadalhin mo sa naglilinis po ng sapatos. Hanggang sa hindi na malayan ni Abraham na dahil sa pagkahumaling niya sa sapatos, nabaon na siya sa utang. Naging sobrang bisyo na siya. Hindi ko na nagagawa yung responsibility ng pagiging husband. Minsan overwhelming na ang dami-daming sapatos, hindi mo naman masusuot yan. Para makabawi, inire-resell ni Abraham ang ilan sa mga ito. Talagang pinapaikot ko lang yung profit ko. Yung sapatos, ang muntik magdala sa akin sa hukay noon. Pero yung sapatos din po ang nagdala sa akin kung nasa na ako ngayon. Ang magkaibigang Matthew at Kenneth, nagtitinda rin ng sapatos. Nagsimula raw ang lahat sa 2,000 pesos na ipon ni Matthew na ibinili nila ng buy one, take one na sapatos at saka ibinenta sa regular na presyo. Nagbenta po ako na nagpa-profit lang mga 500 to 1,000 per item. Hanggang ang puhunan nila dati na 2,000 piso, kumikita na ngayon ng milyon at nakapagpatayo pa sila ng tindahan. Nung nag-online business, nasa 6 digits lang yung kinikita. Eventually, yung nag-physical store na kami, umaabot din ng 8 digits. Ang mga sapatos na ibinibenta nila, ino-order pa mula abroad sa halagang 9 to 10,000 pesos na ang ilan na ibibenta naman nila rito ng 80,000 pesos. Parang si Kanye West, kung ano sinuot niya, tumataas. Ngayon, si Travis, kung ano sinuot niya, tumataas. Anticipated na ng mga reseller na, mataas to kasi may bibili nito. Kagaya ngayon, before 80,000 siya, ngayon 90,000 at least. Ang pinakamahal nga raw na naibenta na nilang sapatos, ito na ang presyo, 800,000 pesos. Ito yung Jordan 4 Manila. Merong 150 pairs nirelease dito sa Pilipinas. Dito naka-emphasize yung country natin. Nung unang nirelease siya, nasa 300 to 350,000. Ngayon, dumoble na yung presyo niya or more. Sina Matthew at Kenneth, hands-on daw sa kanilang store para hindi malusutan ng fake items. Number one for me, yung amoy kasi yung ginagamit nilang glue sa ngayon is yung pag mga fake, yung tinatawag nilang UA or unauthorized authentic na pair. Gumagamit nga kami po ng check app. Ibang bansa siya base kasi hindi naman po pwedeng sabihin namin sa customer namin na tunay yan, verbally. Some shoes nag-range ng 100K and kailangan namin yung patunayan na legit. Luho nga raw kay Kenneth noon ang pagkakaroon ng orig na kicks. Minsan lumalabas ako na chinelas lang. Pero kinalaunan, dahil sa pagbibenta ng sapatos, si Matthew nakapaglakwatsa pa kasama ang kanyang ina. Nadala ko si mama sa Europe na pangarap niya at natupad. Siguro that time feeling ko graduating ako pero ako yung nagbigay sa kanya ng graduation gift. At para mas mapalakas ang ugnayan ng mga sneakerheads o yung tawag sa mga kolektor at yung mga mahihilig sa sapatos, aba,
nagtatagpa sila ng samahan na ang tawag Manila Sneaker Expo. Nag-start ang Manila Sneaker Expo kasi gusto namin ng parang celebration ng lahat ng mga sneakerheads. Lahat ng mga mahihilig sa sapatos, mahihilig sa streetwear. Isa sa organizers ng grupo, ang sneaker store owner na si Ronnie, na ang ibinibenta naman sapatos na limited edition. Ito yung isa sa mga mahal na sapatos namin dito at mga limited talaga. Ito yung Jordan 1 Off-White and then Fragment. Ang pagkakaroon ng disenteng sapatos, ang pangarap ng 22 anyos na si Raymart para meron siyang magamit sa mga paliga ng barangay. Target daw talaga ni Raymart na maging professional basketball player. Pero sa hirap ng buhay, kinailangan niyang pagsabayin ang pag-aaral at pagiging construction worker. Grade 2 pa lang po ako, patay na po yung tatay ko. Kaya mag-isa lang po kami tinaguyod ng nanay ko. Kaya kahit mahirap tinaguyod niya kami. Kaya gusto ko rin po makapagtapos ng pag-aaral para masuklihan ko rin po yung paghihirap ng magulang ko. Tungkol po sa sapatos po. Nanghihiram lang po talaga ako simula dati. Pagkabata ko na sumasali po ako sa mga liga. Tapos hanggang ngayon po nanghihiram lang din po sa mga kaibigan. Ang hindi alam ni Raymart sa araw na ito, may magbibigay sa kanya ng inaasam niyang regalo. Ang isang hakbang sa katuparan ng simpleng hiling ni Raymart. Pahingi nga ako ng size 10.5 natin dyan na ano. Susunod na! Pangarap ni Raymart na magkaroon ng disenteng sapatos na magagamit niya sa pagbabasketball. Ang gamit niya kasing rubber shoes, hinihiram lang niya sa kanilang kapitbahay. Tungkol po sa sapatos po. Nanghihiram lang po talaga ako simula dati. Pagkabata ko. Ang kwento ni Raymart nakarating kay Ronnie, may-ari ng tindahan ng sapatos at leader din ng grupo ng mga sneakerhead dito sa Pilipinas. Naranasan ko rin na hindi ako makabili ng bagay na mga gusto ko eh. Might as well give back. Nitong Biyernes, inimbitahan ni Ronnie si Raymart na pumunta sa kanyang tindahan. Nanlaki ang mata ni Raymart sa nakita niyang limited edition ng mga sapatos. Ang mga pang-basketball ko ay nandito. Ayan, ito, Paul George. Pahingi nga ako ng size 10.5 natin dyan na ano. Ang hindi niya alam, ang hawak ni Ronnie, kanyang-kanya na ng libre. May regalo ako sa'yo. Sana magamit mo ng maayos, Paul George to. At makapaglaro ka ng basketball gamit to. Size 10.5 yan. Maraming salamat po, sir. Sukatin mo. I-fade away mo nga, bro. I-fade away mo. Ganun. Yan, o. Layup naman, layup. Yun, o. Sobrang salamat po, sir, kasi talagang wala pong sariling sapatos eh. Nangihiram lang po talaga eh. Tsaka maghahagalap pa ng mahiraman para malang makapaglaro. Sana maging magaling kang basketball player talaga at makita kita sa mga major league. Pag iigihan ko po para marating po yung mga ganong bagay. Good luck sa'yo, bro. Thank you po. Marahil luho ang tingin ng iba sa pangungulekta ng mga sapatos. Pero sa likod ng mga ito, ang kwento ng mga pagpupunyagi, pagsisikap at pagtupad ng mga pangarap. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.